Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Mula sa ating ebanghelyo, napakagandang paalaala ang ating narinig sa pagsisimula ng panibagong isang linggo. Saan nandoroon ang ating puso? At kung saan nandoroon ang ating puso, iyon ang pagsisikapan nating magawa. Kung ang puso natin ay naghahangad ng mga material na bagay, naghahangad na magkaroon ng magagandang posisyon o karangalan o kapangyarihan, gagawin natin ang lahat para makamit ang mga bagay na yon. Pero kung ang laman ng ating puso ay mga bagay na espiritual at makadiyos, sisikapin natin na gawin ang lahat para tayo'y maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kung saan nandoroon ang ating puso, nandoroon din ang mga pinapahalagahan natin sa buhay. Sa Ebanghelyo, sinasabi may isang lalaki na nag-ani ng sagana. Marami na siyang biyaya, pero ang naisip niya, gigibain ko yung aking storage. Magpapagawa ako ng mas malaki para doon ko ilalagay ang lahat ng aking ani, ng aking mga pinaghirapan. At sa ganoong paraan, hindi na ako mamomroblema sa aking buhay, sa aking pagtanda, maging ang aking pamilya. Sigurado na kami sa kung ano ang buhay, mayroon kami. Kaya magpapagawa ako ng siguradong storage kamalig para doon ilagay ang aking ari-arian. At ang sabi ng Ebanghelyo, matapos niyang sabihin yon sa kanyang sarili, nagsalita ang Diyos sa kanya, "Hangal, ngayong gabi, babawiin ko na ang buhay mo." Saan mapupunta ang pinaghirapan mo? Saan mapupunta ang kayamanan mo? Pag-aaway-awayan lang yan ng mga maiiwanan. At alam natin yon. Marami na tayong naririnig na mga kwento na namatay ang magulang, bagamat merong tinatawag na last will and testament, hindi pa rin kontento ang mga pinag-iwanan. Nagkakasamaan ng loob, nagkakatampuhan, nag-aaway, at minsan nagdedemandahan. Bakit ba ang puso natin ay naghahangad ng mga material at makamundong bagay na maglalayo sa atin sa Diyos? Kasi sa katapusan ng Ebanghelyo, napakaganda ng sinabi, ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Diyos. Maaaring sa mundong ito, tayo ay nagpapasasa sa mga material na bagay. Maaaring sa mundong ito, tayo ay nananagana at hindi nakakaranas ng hirap. Pero tanungin natin ang ating mga sarili. Sa kasaganaan na mayroon tayo ngayon sa buhay natin, sa paningin ba ng Diyos, sa harap ba ng Diyos, tayo rin ay sagana? Sa harap ba ng Diyos, tayo rin ba'y matatawag na mapalad? O baka naman katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, sa harap ng Diyos, tayo'y
dukha. Ibig sabihin, baliwala, sapagkat hindi natin pinahalagahan ang mga bagay na makadiyos, ang mga bagay na espiritual. Kaya maganda yung practice ng pagpapatuloy sa pag-examine ng ating consciousness. Hindi lamang pag-examine ng conscience, kundi pag-examine ng consciousness. Conscious ba ako sa mga bagay na iniisip, sinasabi at ginagawa ko? Conscious ba ako ng lahat ng ito ay talagang nakapagpapalapit sa akin sa Diyos? O baka naman hindi ko alam yung mga bagay na tinuturing kong importante at mahalaga at laman ng aking puso ang sa palang naglalayo sa akin sa Diyos. Amen.